Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng misa. Magalak ng lubos ang buong sambayanan. Sa kalwalhatian lahat tayo'y magdiwang sa ningning ni Jesucristo. Sumagip sa sansinukob, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos. Tunay na manunubos, magalak ng lubos ang buong sambayanan. Sa kalwalhatian lahat tayo'y magdiwang sa ningning ni Jesucristo. Sumagip sa sansinukob, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos, tunay na manunubos. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon, anticipated Mass, ang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito rin ang linggo ng banal na awa, pinasimulan ni Sister Faustina Kowalska. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyak, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak at ang dugong dumanak upang kami maligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanyang lupa o bahay, at ang pinagbibilhan ay ibibinigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin, poon, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Upasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nagpapakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdudulot ng ating tagumpay sa pakikibaka ng ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihi poong purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos at sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nakapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubuhos ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan ng tubig, kundi nagbubuo para ng kanyang dugo. Ang Espiritu ay nagpakatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Lord who is good. The love of the Lord knows no ending. All in Israel say, God's love has no end. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ako kayo. Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus, tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Pasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya nito, Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa 2nd linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Si Tomas, na sa unang pagpakita wala ron, sabi, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. To see is to believe, sabi niya. Kaya, marami pa rin mga Tomas ngayon, doubting Thomases. Hindi naniniwala. Labag daw sa science. Patunayan ko na hindi. Ito, yung si Jesus na labas-pasok kahit sarado ang pinto, pumapasok daw. Yan lang pag-usapan natin. Sabi ni Frank Tipler, The Physics of Christianity, the property most difficult to duplicate at the lowest level of implementation is the sudden dematerialization, vanishing from the appearance of his disciples, and rematerialization, suddenly appearing inside a locked room. Paano nangyayari ito? Sabi ni Frank Tipler, dematerialization can be accomplished by electroweak quantum tunneling, which violates baryon number and lepton number conservation. The key reaction would be proton plus electron goes to neutrino
plus anti-neutrino. This would convert all the matter in Jesus' body in a room with Jesus, that a person in a room with Jesus would see Jesus vanish. Reversing the process could carry out materialization apparently out of nothing. So the resurrection is then merely an example of the first dematerialization of Jesus' dead body, followed by the materialization of a living body. The resurrection, in other words, is a process profoundly different from the mere resuscitation of a corpse. Quantum physics, the physics of Christianity, Frank J. Tipler. Marami kasing nagko-comment na pag huhumili ako ng may science, gusto nila. Ito science. Pero hindi ito ang point ko. Ang point ko lang, ganito. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ayaw mo talagang maniniwala eh. Di, maski na quantum physics, sasabihin mo, hindi, totoo yan. Ganito rin ang sabi. For those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is enough. So pag naniwala ka na sa resurrection, hindi na kailangan ng quantum physics pa. Pero pag hindi ka talaga maniniwala dahil sa katigasan ng puso mo, maski quantum physics pa, hindi ka maniniwala. I have already made up my mind, there is no God. Do not bother me with quantum physics. Nagbubulag-bulagan ka. Resurrection ang pinag-uusapan ngayon eh. Kaya yung ibang mga scientist ngayon, nahihirapan magpaliwanag kasi sila rin ang nakatuklas eh, na may simula itong universe. Yung mga galaxies, yung mga planeta, yung mga pulsars at saka quasars, began 13.78 billion years ago. Anong nangyari bago yung Big Bang sa 13.78 billion years ago? Yan, nahirapan sila. Kaya magsasabing, there is an infinite number of universes. Ito lang universe, hindi mo papaliwanag, mag-i-infinite ka pa. To those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is enough. So let us not waste our time on those who do not believe. They have already made up their mind, maski ano pang sasabihin mo. Binanggit ko lang yon dahil kung talagang maniniwala ka, our faith does not contradict the laws of quantum physics. Wave particle duality, uncertainty principle, superposition, quantum entanglement. Napapaliwanag lahat yan. For those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is enough. So, dito tayo. Sa mga naniniwala na. At ang tanong, anong dapat mong gawin kung totoo na namatay si Jesus, muling nabuhay sa ikatlong araw? Yun mas malalim. Kaysa magsasayang ka ng panahon sa mga tao na maski anong sasabihin mo, hindi naman maniniwala. Kausapin ko ngayon, for those of you who already believe, no explanation using quantum physics is necessary. Naniniwala kayo sa witness ng mga disciples. Itong mga disciples ngayon, pati si Tomas, naniwala sa wakas dahil nakita niya ang Panginoon. Sumagot siya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabi natin, pag-communion. Lahat ito sila naging testigo
naging witness ng muling pagkabuhay ni Jesus. Namatay sa pagpapahayag nila ng katotohanan ito. Kaya pag-usapan natin ngayon, what is the implication of faith in the resurrection? Ano ang dapat nating malaman? Yan, nasa Bible yan, nasa theology yan. Alam na natin, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Yon ang ubod ng ating pananampalataya. Ang gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon, kahapon, may paliwanag si Pope Francis. Makikita ninyo ngayon sa inyong screen. Anong sinabi ni Pope Francis na dapat nating gawin? What ought we to do? Sabi ni Pope Francis, the Lord, the risen Lord ito, the Lord calls us to cooperate in the construction of history, becoming, together with Him, peacemakers and witnesses of hope in a future salvation and resurrection. Yun dapat natin gawin lahat. Witnesses of hope in a future salvation and resurrection. Gaya ng mga apostoles. Kung anong inutos ni Jesus sa mga apostoles, yun din ang dapat natin gawin. So the Lord calls us to cooperate. Magkaisa tayo. At ang lalim ng sinabi ni Pope Francis, to construct history. Ikaw mismo ang gagawa ng kasaysayan. Hindi lang yung pag-aralan mo yung ano ang kasaysayan ng 500 Kristyanismo sa Pilipinas na pinagdiriwang natin ngayon. Maganda din po yan. Kailangan din po yan. Pero ang pinakamahalaga ngayon na may COVID, ngayon na bagsak ang ekonomiya, ngayon na nagbabanta ang climate change, we come together, cooperate in the construction of history. Paano natin magagawa? Sinabi rin ng Pope, together with Him. So, kung naniniwala ka sa resurrection, you allow the life of Jesus to be your life. You allow the mission of Jesus to be your mission. At ano ang mission? Shalom. Sa Ebanghelyo ngayon, 3 beses sinabi ni Jesus ang shalom. Yung sumainyo ang kapayapaan, shalom yan. Hanggang ngayon, yun pa rin ang bati ng mga taga-Israel sa kanilang mga kaibigan. Konektado din po yan, ang root niyan kasama malapit doon sa Arabic na salam alaikum. Peace be with you din yun. So to be witness of the resurrection ay sundin, sumainyo ang kapayapaan, ibubunsod ang shalom. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, nung tuwang-tuwa ang mga alagad, inulit na naman ni Jesus. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. At ang pangatlo, noon nang nakasara ang pinto, biglang lumitaw si Jesus, tumayo sa gitna nila at sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, pinagsabihan si Tomas, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Shalom. Ito yung peacemakers. Once you let the life of Jesus become your life, once you let the mission of Jesus become your mission, that means you should be a peacemaker. Nagbubunsod ka ng shalom. Yun ang mission ni Jesus. Kaya 3 beses talagang binigyang diin, stressed and emphasized that shalom, the building of shalom, is the work of the witnesses to the resurrection. So becoming together with Him, peacemakers and witnesses of hope in a future salvation and resurrection. So maliwanag. Kung naniniwala ka
Hindi mo na kailangan ng maraming explanation. Ang magandang ipaliwanag sa iyo kung ano ang implication ng iyong pananampalataya sa resurrection. At ito, pinaliwanag ni Pope Francis. The Lord calls you to cooperate in the construction of history. Gaya ng nung nagkaisa tayo sa EDSA, nakagawa tayo ng kasaysayan. Ngayon tinatawag din tayo uli. Yung mga naniniwala kay Jesus, 80%, 90% ng mga Pilipino naniniwala na si Jesus nabuhay na maguli. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan at kadiliman na walang katapusan. Siya ang Panginoon ng mga galaxies at saka planets at saka comets at saka asteroid nitong buong universe. He is the King of the universe because He is the life and the resurrection. So, one with Him. Allow Him to let His life become your life. Allow the risen Lord to let His mission become your mission. And what is the mission? Shalom. To become peacemakers. Magkakaisa na tayo. Ngayon nag-aaway tayo eh. May Yelutards, may mga Dutertards, samantalang pinupuksa na tayo ng COVID-19. Ilan na naman ang namatay ngayon? 400 ata. Umaabot minsan ng 15,000. Pati yung ibang mga pare namin, tinatamaan na. Pati yung ibang mga madre na pinagmimisahan namin, hindi na namin mapuntahan, nagla-lockdown. Pagkatapos, hindi pa rin tayo nagkakaisa. Sisingilin tayo ng Panginoon pag niya. Ayun nga ang ibig sabihin magkakaisa. Hindi naman tayo laging pare-pareho na lang pinag-iisip, pero magkaisa tayo. Ano ang dahilan kung bakit pagkatapos ng isang taon, biglang lumobo ang bilang ng mga may COVID? Cooperate. Because if we will defeat COVID with the strength given by the risen Lord, we will be making history. Kung magkaisa din tayo, na pag nag-collapse ang ekonomiya, magkapit-bisig tayo, bumalikwas at ayusin natin. Let us cooperate. Then we will be constructing history. Kung nanganganib tayo dahil sa climate change, pagkatapos tutulong kayo na magtanim ng kawayan, tutulong kayo na ang mga organic products ng aming mga partners idadaan sa mga parokya at mga Protestant churches, evangelical churches, we will be constructing history. Kung, together with Christ, we will be able to educate 10 million school dropouts by 2030 to follow the Sustainable Development Goals, we will be constructing history. Ang problema na lang natin, will we allow His life to become our life? Will we allow His mission to become our mission so that we can promote shalom in the whole world? Dapat yung buong mundo nagkakaisa na Nakikita nyo naman yung COVID, ang daming namamatay sa Brazil, ang daming namatay sa Europe noon, hindi pa tayo magkakaisa. Shalom. Let us be witnesses of hope. Huwag na kayong mag-post noong mga hindi totoo. Na ito sinabi ng doktor, na yung ivermectin, sabi naman ng iba, hindi, pinayagan yan. Nagkakagulo lang. Gamitan na ang science. Hindi yung may nakita kayo doon, pagkatapos ipopost nyo na. Kung sa 11 million na nag-AstraZeneca, may ilan dyan na nag-blood clotting, statistically insignificant. Bago kayo magganyan, para significant, mag-aral kayo ng Pearson's coefficient of correlation. Lumalim naman ang pag-iisip natin. Hindi yung galung-galungan tayo na pag may sinabit dyan, ipopost na natin kaagad, maglalike ng iba din, na wala namang alam sa statistics at saka sa medicine. The Lord calls us to cooperate in the construction of history, becoming, together with Him, peacemakers and witnesses of hope in a future salvation and resurrection.
as we celebrate the second Sunday of Easter, ito ang aking bati sa inyong lahat. Shalom. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos ng mapagmahal at ang muling pagkabuhay ni Hesukristo na siyang batayan ng ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, at nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala dahil binuhay ng Ama ang banal na diwa na naging tao at namatay sa krus. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa at pag-ibig ang dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos naming Ama, tunghayan mo kami na umaasa sa dakiling pag-ibig at awa mo dahil sa aming pananampalataya na si Jesus ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Inhiling namin ito sa kanyang pangalan na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling.
alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanang Kristiyano upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong pangalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwa ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Sa ganun ni paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, itong tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano. Alalahanin mo ang mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y malang mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga namatay, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mga mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanyang esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit, gamit ang dasal na itinuro sa atin ni Jesus na nabuhay na maguli. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa. Lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo na magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristong nabuhay na mag-uli sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo na ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon ng sansinukob na nagtagumpay laban sa kamatayan at kadiliman na walang katapusan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang katapusan. Amen. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pakikinabang na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng muling pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami at ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay makalakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan.
katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapangyarihang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay, mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa pangangailangan at ipag-adyam mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Freynadimets, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo't hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong laangkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo, na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya ay mamatay. At ngayon, siya ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Regina Celi leitare, alleluia. Quia quem meruisti porta